welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget po to hit the bell notification para updated kayo sa aking future videos. And guys, please don't forget po to share. Tapos guys, may pakiusap po pala ako. Meron akong kaibigan, nakatira po siya sa Spain. Nagsisimula po siyang mag-explore sa kanyang YouTube journey. So meron po siyang YouTube channel, Ann Coronia. Kung gusto niyo po makakita kung gaano kaganda yung Spain, please visit and subscribe her YouTube channel. Tulungan po natin ang ating kababayan na makapagsimula po siya sa kanyang YouTube journey and para ma-monetize din po siya. I promise hindi kayo magsisisi kasi magaling po siyang mag-edit. Tapos magaling po siya talaga. So, and kapag nakapag-subscribe kayo, tumingin kayo sa kanyang videos para na rin pong nakapunta po kayo ng Spain. So, let's proceed po, guys. Thank you so much for the support po. We're almost 13,000 subscribers and I can't wait to reach po the 20,000 subscribers. Hooray! So, let's proceed, guys. Madami kasing nagtatanong, madaming nagko-comment, especially po ang mga postal ID nila. So, yung tanong po and comment is that, Ma'am, kapag expired na po ba si valid ID ay pwede pa rin po bang gamitin sa pagkuha po ng passport? Guys, of course, hindi na po siya pwede. Meron akong isang client pumunta po doon sa DFA. Hindi ko po siya client actually. Nagtanong lang po siya sa akin. Sabi niya, Ma'am, yung postal ID ko ay expired na po last year, December 2023. Tapos, appearance ko na po by February. Tapos, yung valid ID ko lang po is yung postal ko. Hindi ko lang po na-renew. Guys, come on. Siyempre, kapag expired na po, kaya nga po tinatawag natin na valid ID because valid pa siya. Valid natin siyang gamitin. Kapag expired na, it means hindi na siya tinatawag na valid ID kasi expired na siya. Diba po? Kapag expired na si valid ID niyo, such as, usually kasi na nag-expired, ay si postal ID, ano pa ba, driver's license, ano pa ba, PRC ID, ano pa bang mga na nag-i-expired? Kasi for sure, Social Security ID ay hindi po siya nag-i-expired. National ID hindi nag-i-expired. Anong tawag nito? Voters ID hindi din po nag-i-expired kasi parang forever na yata yan. And ano pa ba? Madaming ibang mga valid ID, form of government valid ID na hindi siya nag-i-expired. Pero guys, yung mga expired na valid ID, huwag nyo na pong gamitin kasi hindi na po yan valid. Hindi na po yan considered as valid. So, question, yung school ID ko po, especially school ID kasi pwede siyang gamitin sa pagkuha po ng passport. Ma'am, yung school ID ko po is valid school year 2023 to 2024. Pero hindi po ako enrolled sa second semester. Yung ano po dyan is, kasi during the time na mag-apply kayo for passport, hingan po kayo ng COA, Certificate of Enrollment. Kapag hindi nyo po yan na-provide, together with your valid ID and the COA, ay hindi po kayo tatanggapin, hindi po kayo i-approve ni DFA. Masasayang po yung appointment ninyo. Unless po, kung ma-provide ninyo, kasi during the time na hindi ninyo ma-provide or hindi kayo ma-approve ni DFA, bibigyan po kayo ng, anong tawag nito? 1 month extension to comply po the lacking documents. So, hindi naman po nila pino-forfeit right away. Bibigyan po kayo ng palugit na 1 month. Kapag po hindi kayo nakabalik for 1 month, it's automatically forfeited na po. Kapag po feeling ninyo na kulang po yung documents ninyo, tapos, kulang yung documents ninyo, tapos appearance nyo na po tomorrow, please punta po kayo tomorrow para hindi ma-forfeit yung payment ninyo. Kasi para mabigyan kayo ng extension. And paalala, wala pong reschedule, wala pong, anong tawag dito, extension kapag hindi kayo makapunta. Kasi sa system, parang winala na po nila yung rescheduling of appointment. Dati meron po yan way back 2018, 19, and 20. But 2021, I'm not sure kung andyan pa siya. 2022, hindi na. 2023. 2022, andyan pa din. 2023, 24, wala na po siya. Ma'am, bakit alam niyo po yan? Kasi we have Okukas Travel and Tours. If you want po assistance for online passport appointment, please look for us.
Kukas Travel and Tours in our Facebook page. And we will try po to cater you at low cost of assistance po. And of course, legit po. If you want to legit check, please hit the reviews and read po. Madami na din po kaming natulungan. And of course, paalala po sa lahat, iwas-iwas po sa scam. Huwag po kayong magbayad ng 3,500 for assistance, 5,000 for assistance, 2,500 for assistance. Kasi, making online appointment is very, very affordable and hindi po siya binabayaran. Free lang po siya. Yung sa amin po, nagpapabayad po kami ng assistance, of course, kasi nagbabayad po kami ng electricity. And then, of course, our time din po. So, thank you so much guys. Yun lang po. Paalala, kapag expired na po si valid ID ay hindi na po siya pwedeng gamitin sa pagkuha po ng passport. Or else, nagsasayang lang po kayo ng oras ninyo na pumunta po sa DFA. Or, alam nyo naman din po na hindi na siya pwede, huwag na po muna kayong magpa-appointment. Look for another valid ID na valid pa siya. Kasi pag once expired na, it's no longer valid. So that's it guys. If you have some questions, please leave your comment down below and I will try to answer as much as I can. Goodbye.